Magandang umaga po sa bawat isa. Masaya po ba kayo kung nakita nyo sa umagang ito? Dahil overtime naman tayo, sigurado nito. Sabi ko na walang natutuwa pag overtime. Okay, bigyan ko lang po ng diin. No, yung pong birthday po ni Daddy, kaya po siya wala ngayon. Supposedly siya po yung speaker, siya po yung naka-schedule ngayon. Pero he opted po na mag-celebrate ng kanyang birthday sa Rizal, sa mga kapatid po niya, na sama-sama po silang igagather po ni Daddy upang ang mga kapatid po niya ay sama-sama po sila mag-celebrate doon. Hallelujah. So sa lahat po ng nandirito, you can greet him sa messenger o kaya po pag-pray po natin siya at patuloy po na pagpalain din na kung kayo po ay inihipo ng Panginoon na i-bless po siya, you can bless him as well, of course. Hallelujah. Nasa serye pa rin po tayo, Living in the Last Hour. So, nasa huling oras na po tayo. Hindi na po huling araw, kundi huling panahon. Okay? So, hindi na po dapat tayo natutulog dahil malapit na po siyang dumating. Kayo po ba, kung meron po kayong kamag-anak, asawa, nasa abroad, tapos sasabihin niya, uuwi na siya mamaya, makakatulog pa po ba kayo kanina? Ay, by the way, sino po yung nagising ng maaga kanina? Ibig sabihin nun, nakatulog kayo. Nagising eh. No? Ako po, buti na lang, dalawa yung alarm clock na sinet ko. Kasi po yung unang alarm, binawi ko lang. Okay? Nung nag-alarm ulit siya, doon ako naaalala ko, speaker pala ako. Okay? Kaya nga dali-dali po ako. Although alas 5 ng umaga po yun, so marami pang oras. Pero alam niyo po, yung makatulog ka ng mahimbing, minsan, di mo na alam ang ginagawa mo. Kaya nga, no, yung first Sunday po natin, no, we have to wake up from our slumber, no, magising na po tayo. Kasi po kapag tayo po'y tulog, hindi po natin kontrolado yung mga bagay na nangyayari sa paligid natin. Meron po bang nakatulog dito, tapos iniisip niya yung mga, nakalak ba yung pinto? Tulog na yan, ha? Nakalak ba yung pinto? Okay? Di ba ba? Lalo na yung mga lalaki ng tahanan, no? Yung mga tatay ng tahanan. Bago matulog yan, check muna yung mga pinto kung nakalak, yung gate ba ay sinarado, wala bang entry point na nakabukas. Di ba ba? No? Huling-huli po tayong natutulog o matutulog. Kasi po sinisecure po natin yung mga bagay na para sa ating pamilya. At kapag tulog na po kasi tayo, wala na tayong alam. No? Tignan mo yung katabi mo, tulog na. Wala nang alam yan. Hindi nyo na kontrolado. No, maging sa ating pananampalataya, kung yan po ay hanggang ngayon tulog. No, gisingin na po natin dahil malapit na po dumating ating Panginoon. Kayo po ba'y excited na makita ang Panginoon na mukhaan? Now na? Kung kayo po'y excited, hindi na po dapat tayo patamad-tamad pa. Hindi na po tayo dapat kailangan na patulog-tulog pa sa pansitan. Alam niyo po yun? Yung tulog-tulog ka kasi sa pansitan. Ibig sabihin nun, you take time, naging complacent ka. Okay? Kaya nga po kailangan na tayo pong magising. No? Gisingin niyo po yung katabi niyo. Sabi mo, huwag kang matulog. O wala kang unan. Okay. Sa second Sunday po, pinag-usapan po natin, be prepared at all times. Ito po yung parable of 10 virgins. No? Nandun na po sila eh. Nakaabang na po sila. Alam nila, darating na eh. Ang problema, nakatulog nga. Yung 5. O yung 10 pala, nakatulog sila. So ako, tinatanong ko rin, Lord, nakatulog naman yung 10 eh. Bakit yung 5, na-condemn, yung 5, na nakapasok? As the Word of God said, meron silang extra oil. Pero alam niyo po ba yung mga unwise virgins o maidservants o bridesmaid, pwede naman po sila, kung meron po silang wisdom and they want really, o para makapag-ready po talaga sila to meet the groom, bago po sana sila natulog, humanap na sila
ng oil nila dahil kabisado nila yung kanilang lampara, nakakunti na laman. Hallelujah. Kaya nga po sa ating mga buhay, tingnan niyo po kung baka kukunti na po yung laman ng ating pananampalataya. No? Yung iba, alam niyo po, nung ako'y nagbabarko, kasi po, wala naman talagang gawain sa barko kung hindi ka gagawa, no? Although may mga prayer meeting po akong ginagawa sa barko. Pero pag umuwi po ako, ina-attendan ko yung pang-umaga, ina-attendan ko yung pang-gabi. Uma-attend ako ng prayer meeting. Sinasamantala lahat. Ba't ganyan po tingin niyo sa akin? Parang hindi kayo nagpe-prayer meeting, no? Okay? Sinasamantala, kasi nga, naglalagay ng laman, nagpapapuno sa ating Panginoon para kapag sumakay ulit ako ng barko, punong-puno. Pinaghahandaan. Although hindi naman po hadlang yung walang church talaga, but kung available ng church, why not we go to church? Kasi po, nandun po yung mutual ministry. Nagme-minister ka at nakaka-receive ka ng ministry. May mutual ministry, kaya nga po lumalago ang bawat isa. Kaya nga po we encourage you once again sa CU. Gusto niyo pong ulitin ko ulit? Linggo ngayon? Sino yung walang CU? Sino yung may mga CU? Taas ang kamay. Linggo ngayon? O yan. Pag sinabing linggo, bawal ang... bukas pa kasi. Pwede. Biro lang. Oy! Lahat ng mga may CU, taas ang kamay. Kung ikay walang CU, tanungin mo siya, anong benefit ng CU? Okay? Anong nakukuha sa CU? Una, tataba ka dyan. Kasi may pagkain yan eh. Hindi ba? Una, may mga bagay. No, tayo po, we are hearing God's word kapag umattend po tayo ng mga services. Pero pagdating po ng CU, application time na po eh. Doon na po natin sinishare kung paano natin i-apply yung word na narinig nyo. Hallelujah. O ngayon, kung wala kang CU, paano mo i-apply? O ngayon, ang tanong, sino ang walang CU? Taas ang kamay. Linggo ngayon. O yan. Sige po, sige, taas. Makikita kayo ng mga forerunners na malapit sa inyo. Okay? Mga forerunners na malapit sa inyo, taas yung kamay yan. Yung mga forerunners na nandirito, pakitingnan po yung mga kamay. Yung iba, ayaw ata pahuli eh. Okay, thank you po. Ngayon, usapan. Pag wala pong lumapit sa inyo na forerunner, isumbong nyo sa akin, Pastor, wala po lumapit sa akin. Okay? Usapan, pagbaba sa baba, nandiyan ako sa gate, aabangan ko yung wala CEO, tapos lapitan nyo ako, Pastor, wala po lumapit sa akin. Usapan, linggo ngayon, okay? So, actually, kaya nga po natin ini-insist ito. Kasi we connect every members of the church sa CU, maging sa leadership ng church. Alam niyo, kapag po kayo ay member o kasama na sa CU, kung meron mang insidente o sitwasyon na naranasan sa pamilya, na i-connect na po sa amin yan. Kahit hindi namin po alam yung pangalan nyo, kahit muka, yes, muka, medyo alam namin yung muka. Pasensya na po kayo kung nakikita po kayo sa labas, tapos binabati niyo ako, tinatawag niyo ako, Pastor, tapos nakangiti po ako, tapos sasabihin ko, kumusta na? Pero actually, hindi ko po alam pangalan niyo. Okay? Sa dami naman po. Pero ito, kapag po na-i-report ng forerunner niyo yung nangyari sa buhay niyo o sa inyo, na-i-co-construct po yan hanggang makarating sa leadership, then yung leadership po may gagawin na sa sitwasyon po ninyo. Na i-connect po ang bawat isa. Ngayon, kung wala kang CU, paano yun? Hallelujah. So, sama po lahat tayo sa CU. Kaya nga po, we need to be prepared at all times. Kaya nga po yung pang CU, pang ano po yan, pang prepare sa pagdating po ng ating Panginoon. Sino po yung nagagalak na datnan siya ng Panginoon, nasa CU siya? Hallelujah. Kesa yung nasa bahay nanonood ng Netflix. Lolong. Nandiyan na pala si Lolong.
Hallelujah. So the last Sunday po, pinag-usapan po natin, be faithful by being fruitful. So it's actually yung bunga ng pananampalataya, yung nagbubunga po ng ating katapatan sa Diyos, ay yung mga bunga, no, na pinagkakalob sa atin ng Panginoon. So kung tayo po ay palataya, tayo po ay mga servants ng Panginoon, desire po natin na kapag nakita na po natin ang Panginoon sa langit, marinig yung, well done, my good and faithful servant. Ibig sabihin ng well done, meron po tayong ginawa. Amen? Well done, my good and faithful servant. And today, pag-uusapan po natin, serve Christ by serving people. Ito po yung pagpapakita kung paano po tayo mag-multiply, maging fruitful sa buhay po natin. Although ito po ay bahagi po ng Matthew 24. Kasama po yan, diretso po yan. Mula Matthew 24 about end times, no, the last hour ng ating Panginoon. Ano ang gagawin natin? Ano yung ninanais ng Panginoon habang hinihintay natin ang kanyang pagdating? Kaya nga po, we need to serve Christ by serving people dahil gusto rin ng Panginoon na marami ang maligtas. Serving people, that means pinapakita po natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin sa iba. Kung paano po natin siniserve at kung paano po tayo ka-convince ng ating Panginoon ay mabuti at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan na to ay we desire it sa buhay natin. Kapag po tayo ay nag-extend ng kabutihan sa iba, nanaisin din po nila na maging katulad nila tayo na naglilingkod at nagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Okay, shall we pray? Father, we ask you, Lord, to be with us and to bless us as we hear your word. At dalangin ko, Panginoon, sa lahat po ng aming pag-uusapan, hindi lamang po kami matuto, kundi, Lord, may sa puso po namin ito at maging bahagi na ng buhay namin. At bilang alagad mo, Panginoon, kaming lahat na nandirito, ay matuto po kaming maglingkod sa iyo, ng patuloy na maglilingkod, O Diyos, hanggang sa pagdating mo. Be with us, Lord. Give us wisdom. Let your Holy Spirit be upon us. And allow us, Lord, to enjoy your presence today. Thank you, Lord. This we ask in Jesus' name. Amen, amen, and amen. So, serve Christ by serving people. Marami pong nagsasabi na we don't need to become a servant kasi nga we are God's friend. No, mga kaibigan tayo ng Panginoon. Kaya nga meron tayong kanta eh. No, yung I am afraid of God. Ganun ba yun? A friend. Okay. I am a friend of God. No? Of course, kung hindi ka kaibigan ng Diyos, may takot ka. Ay, by the way, eto. Ano po kagandahan na nandito po kayo sa lugar na to? Ngayong umaga. Ang hirap po atang gumising ng maaga. Medyo malamig-lamig yung tubig kanina, ah. Pampagising talaga. Okay? Akala ko, pasakamer na. No, unang buhos, aba, gising talaga eh. Sino hindi naligo kanina? Hindi ko na pagpataas ang kamay. Okay. As we serve people, no, sinasabi nila, we don't need to serve dahil hindi na tayo servant, tayo'y mga kaibigan ng Diyos. Okay, may mga nagsasabi, parang hindi na natin kailangan pa na maglingkod. Bakit pa tayo maglilingkod? Eh, kaibigan na nga tayo ng Panginoon. Okay? Dahil ito po ay nakasulat sa John 15:14. Said, you are my friends if you do what I command. Take note, this relationship, hindi ito yung parehas na kaibigan, katulad ng kaibigan mo, na kapag may lakad kayo, sumama siya, kung ano nakakain niya, kakainin mo. Kung ano yung pupuntahan niya, pupuntahan mo. Imagine, sino po dito yung pag nag-tour, gustong-gusto nasa harapan siya ng bus? May kagandahan po yun. Una kang darating. Eh, nasa unahan kayo. Okay? Pero ito, pag sinabing, you are my friends, hindi ito yung parehas lang kayo ng level. No, ang Diyos pa rin ang ating master. We are still His servants. Kaso nga lang, linevel up na po yung relationship.
Okay? Dahil sabi po niya, if you do what I command. Nandun pa rin sa atin, nandun pa rin tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. He is our master, we are His servants. Kaso nga lang po, yung friends right now, na sinabi niyang, you are my friends, level up na kasi nga po, sabi po ng verse 15, I no longer you call you servants because a servant does not know his master's business. Okay? Ang mga servants, kapag po kinonsider lang tayong servant, no, during Jesus' time, ang trabaho lang mag-serve na mag-serve. Hindi mo inaalala, hindi mo tinatanong, Master, kailan ako kakain? Kailan ako magpapahinga? Kailan yung day off ko? Wala pong ganyan during Jesus' time pag sinabing you are His servants. Actually, yung servants is equivalent to slave. Alipin. So, hindi po yan. No? Kaya nga sabi ng Panginoon, instead, I have called you friends. For what reason? For everything that I've learned from my Father, I have made you known to you. No, lahat ng narinig ko, lahat ng nalaman ko sa aking Ama, ini-inform ko na kayo. Dahil yung mga servants noon, kung servants lang ang turing sa atin ng Panginoon, He doesn't care kung anong nangyayari sa bahay. He doesn't care kung sino yung mga darating. He doesn't care kung sino yung kung anong celebration na gagawin. But this time, tinatawag po tayong kaibigan ng Diyos dahil yung mga plano ng Diyos Ama, through Jesus of course, ay nababatid na po natin. Nalalaman na po natin. Kaya nga, we have to enjoy reading God's Word. Available na po ang salita ng Diyos. Maging sa mga cellphone po, downloadable na po yan. Pero kung kayo po ay may Bible reading, I would suggest yung hard copy pa rin. Para naguguhitan, nakukulayan. Pero sana, no, kasi may nakita po akong katabi minsan, yung Bible po niya, every time makakita po siya ng verse niya at nakita niya, kinukulayan niya ng stabilo. Tinanong ko siya, anong dahilan at kinukulayan mo siya? Kasi nakita ko, kulay blue na lahat yung Bible niya. Sabi niya, para matandaan ko yung word. Okay. So basta guhit lang. Oo, kasi naantok ako eh. Pampagising pala yung pangkukulay. Okay, kung kukulayan niyo po yan, lagyan niyo ang dahilan. Bakit po kinulayan niyo? Okay? Bakit po minarkahan niyo? Bakit po meron kayo binilog? Dahil ninantok kayo. Amen. Okay. Okay. So, yung word ng friends dito, binibigyan din ng diin that we are not rebellious or we are not rebelling against God anymore. Di po ba ang servant, kapag po inutusan siya, ako na naman? Sino dito yung panganay sa anak? Sa magkakapatid, panganay po sila. Meron po ba dito? Panganay. Yan po, no, malimit marinig nyo, ako na naman. Ako na naman inutos. Okay? Sino yung bunso? Sino yung bunso? Ayan. Hindi kapatid nyo, ilan na yung manggewa. Pasip-sip ya mo, pa-baby ya mo. Bunso. Sino yung gitna? Gitna. Ayan, mabait yung gitna kasi rinig niya yung daing ng panganay, dinig niya yung daing ng bunso. No, sasabihin ng bunso, But yung panganay, galit na galit sa akin. Kasi wala kang ginagawa. Okay? Kaya yung gitna, pambalanse. Okay? Pero sinasabi ng Panginoon right now, we are His friends kasi nga we are not rebelling anymore. Hindi na tayo nagko-complain. Dahil sumusunod po tayo sa nais ng Panginoon. We follow Jesus. Kaya nga, lahat na sumusunod as we serve God, Jesus, habang tayo naghihintay, tayo mga kaibigan ng Diyos, pagpapakita na meron tayong magandang ugnayan sa Diyos. Hallelujah. Kaya nga po, I have called you friends. Okay? Tapos po, sabi po na verse 16, you did not choose me, but I chose you. Okay? It's actually a privilege. No, it's God's grace na piliin po tayo na Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo. Pipiliin mo ba yan na magiging katabi? Wala ka lang choice kasi inupo ka ng usher dyan. No, but the Lord said, we did not choose God as well, no, na magkaroon ng ugnayan, but ang decision ng Panginoon na tawagan tayong kaibigan.
Dahil patuloy tayong sumusunod sa Kanya at susunod na ngayon sa Kanya. But I chose you and appointed you. Ibig sabihin ng appointed, may task. Yung task na to, may magandang ibubunga, idudulot. Okay? Meron pa dito ang sinabi ng nanay, maghugas ka ng plato. Nagwalis. Meron ba dito? Meron ba dito, anak, pag uwi ko, malinis na yan. Okay? Konting hugasin lang naman, konting walis lang sa sala. Pagdating ko, okay na yan. Pagdating ng nanay, pagdating ni tatay, tulog ka. Walang nangyari. Tuwang-tuwa ang tuwang-tuwa ka ba sa anak mong ganon? Na binigyan mo siya ng assignment, in-appoint mo siya, pero wala siyang ginawa. Kaya nga appointed eh. Ibig sabihin, may task na gagawin. So that you might go and bear fruit. Para ikaw ay humayo. Para ikay gumawa. Para ikaw hindi mangawa. Okay? Kundi magbunga ang iyong pananampalataya as you obey the Lord. Okay? Tapos fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, ito lang madalas eh, yung last part, whatever you ask in my name, the Father will give you. Alam niyo, kaya nga binigay na promise ito, kasi sumusunod na tayo. At alam na natin yung will na pa yun, kasi nga sumusunod tayo, we obey God, no, sa buhay po natin, at alam ng Diyos ano yung mga bagay na magiging pakinabang para magpatuloy tayong sumunod sa ating Panginoon. Kaso nga lang, maraming mga Kristiyano, dito na lang, whatever you ask in my name, hindi nga sumusunod eh. Ngayon, eto, tanong. Meron kang anak, inutusan mo, hindi sumunod. Tapos, pero nag-request siya, Jollibee pag-uwi ko. O, nag-request siya, pag-uwi niyo nanay o tatay, may Jollibee ako. Sige, gagawin ko. Pag-uwi mo, walang nangyari. Ibibigay mo yung Jollibee? Siguro ibibigay mo yan, anak, yung utos ko muna. Gawin mo muna. Okay? Siguro isasabit mo pa yan sa kusina. Habang naghuhugas ng plato, nakatingin sa Jollibee. Hallelujah. Ito po pangako ng last part ng John 15:16, yung last part. Doon sa mga sumusunod sa Kanya. Hallelujah. Dahil yung mga sumusunod sa Kanya, hindi na yan nagre-rebelde. Hallelujah. Kaya nga po, we are His servants and friends as well. Pero take note, we need to acknowledge kung ano yung position ng Panginoon sa buhay po natin. He's still our Lord. No, hindi po maganda na tawagin natin ang ating Diyos na bro. Kahit na sinabi niyang, you are my friends. Hallelujah. He's still our Lord. Nandun pa rin yung position niya at yung entitlement niya sa against us, no? Sa buhay po natin. Kailangan po natin respetuhin ang ating Panginoon. Hindi po natin siya tatayin, bro, manyad ko pong provision kaya ka. Bro, balo mo naman nung nanay. Hallelujah. Hindi po siya ganan. We need to acknowledge that Jesus is our Lord, our Master. Siya pa rin ang masusunod. Amen? Ngayon, kung sasabihin mong, hindi na dapat tayo mag-serve dahil mga kaibigan tayo ng Panginoon. Paano po yung Mark 10:45? Sabi po ng Mark 10:45, even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. Kung ang anak ng Diyos dumating dito sa lupa, hindi para iserve siya, kundi maglingkod. Para marami ang maligtas. Hindi ka kaya nahihiya nung tinanggap mo ang ating Panginoon hanggang ngayon, wala ka pang sinishare na tao patungkol sa ating Panginoon. Di po ba nung unang sinagot ka ng una, no? The very first time marinig mo na I love you sa misis mo. Hallelujah. Di ba tuwang-tuwa ka? Nung sinagot ka niya, tuwang-tuwa ka. Tapos pag uwi mo, lahat na ng barkada mo, alam na. Siguro kung uso na yung messenger right nung time na yon, during siguro mga 90s. Okay, kung uso na yung messenger, baka may group chat na kayo. Pag alis mo pa lang sa bahay ng girlfriend mo na sinagot ka, baka sinabi, yes! Sinagot na ako. Hallelujah. Pero bakit ngayon sinagot mo si Jesus as your Lord and Savior? Parang tahimik ka. Parang walang nangyari.
No, sabi nga ni Daddy, wala daw pong secret agent na Kristiyano. Na kapag nakatabi mo siya, ba't di ka nagtatas ng, secret agent akong Kristyan. Huwag kang maingay dyan. Okay? Wala daw pong ganyan. Okay? We need to let this light shine before men so that they will see your good deeds and they will worship your Father in heaven as well. Hallelujah. Kaya nga po, we need to remind ourselves before asking the Lord our relationship with Him. Amen? And tingnan mo po, yung mga apostles ng ating Panginoon, tinatawag po nila sarili na as bondservant. No, sabi po ni Paul sa Romans 1 verse 1, pagpapakilala niya sa sinulatan po niya ng taga-Roma, Paul, a bondservant of Jesus. Si James, na kapatid ng ating Panginoon, said, a bondservant of God and of the Lord Jesus Christ. Si Peter, kailan niyo po si Peter? Si Pedro? Okay? Yung kapatid ni Andrew. Baka kapatid ni Juan, hindi po. Okay, ni Andrew. Simon Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ. Bondservant, hindi po sila naiiyan na tawagin nila sarili ng as bondservant. Si Jude, kapatid din ng ating Panginoon, a bondservant of Jesus Christ. May mga position ito sa first century ng Christianity. The very first church na nangyari sa Acts. May mga position mga taong ito, but they are not actually hindi nila kinakahiya na tawagin silang bondservant of Christ. It's actually a privilege to be called a bondservant of Christ. Why? Because we are serving the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Maging si John sa Revelation 1 verse 1, sabi niya, the revelation of Jesus Christ which God gave Him to show His servants things which must shortly take place. He sent and signified it by His angel to His servant John. Sino si John? Si John the Beloved. Hallelujah. Na malapit sa ating Panginoon. Siya yung apostle na nasa paanan ng Panginoon nung siya'y pinako sa krus. Nung siya, ang ating Panginoon pinako sa krus. Hallelujah. Pero tinatawag nila na bondservant ng Panginoon. Ibig sabihin na bondservant, no, mga servant sila, they have this intimate relationship with their master. At forever na silang servant. Kapag sinabi tinawag kang bondservant during that time, ang ibig sabihin po nito, slave ka dati, serving ka dati, palalayain ka na after 7 years, pero pinili mong magstay sa iyong master dahil nakikita mong mas gumaganda ang buhay mo at mas maganda ang buhay mo sa ilalim ng iyong master o ng iyong amo. Kaya nga pipiliin mong maging bondservant. And doon kapag naging bondservant ka na, forever ka nang maglilingkod sa master mo. Pero hindi ka na i-consider as ordinary slave with privilege na. The same thing with Jesus. I have called you friend. Hallelujah. Meron ng mga privileges. Pero sinasabi mo pa rin, pagmamay-ari ka ng master mo. And these are servants of God, a bondservant of Christ. Sana po, ganun din po tayo kung magpakilala. Sino ka? Bondservant ni Jesus. Nanong Linwal, Ninoy ko, bondservant na akong Jesus. Nano ka, red o white? Alam niyo po yung red o white? Mas kilala siya sa pula o sa puti? Hallelujah. Kailangan po yung ating pananalita as we are waiting Jesus' return ay umakma po sa ating mga gawain. Hallelujah. Amen? So, basahin po natin. Dito po tayo huhugot sa Matthew 25. Actually po, pangatlong parable na po ito na binigay ng ating Panginoon. Kadugtong po ng Matthew 24, the end times. Okay? At sabi niya sa 31, when the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, He will sit on His glorious throne. All the nations will be gathered before Him. He will separate the people from one another as the shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on His right
and the goats on his left. So, asan daw po yung tupa? Sa kanan. Yung mga kambing, sa kaliwa. O parang ito kambing, ito tupa. Hindi po. Ito po yung kambing, ito yung tupa. Baligtad din, no? Parehas lang. Okay? Pero tingnan nyo po kung saan kayo. Kung kayo'y kambing o tupa ng ating Panginoon. Okay, 34. Then the king will say to those on his right, "Come, you are blessed by my Father. Take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you come to visit me." Then the righteous will answer, "Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you?" Then the king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of these least of these brothers and sisters of mine, the Lord said, of mine, you did it for me. Pag sinabing least, yung pinakamababa, yung walang kakayanan, yung pinakakawawa. No? Kasi madalas, ang mga Pilipino mahilig sa mga mayaman eh. Kapag mayaman, ilabas lahat ng mga kutsara nating nakatago. Kapag mahirap, retang plastic ka kutsara, luwal mo lah. Pag mayaman, yung mga babasaging baso, ilabas. Ilabas yung brewed coffee. Kapag mahirap, retang plastic, 3-in-1 sa lime. Pero ano sinabi ng Panginoon? Whatever you did of the least of these brothers and sisters of mine, pinauutang po natin sa ating Panginoon. We are serving God kapag po ito po yung mga ginawa po natin. Kaya nga po, isa-separate po yung tupa sa kambing. Dahil po sa church, may mga tupa, pero actually, mga kambing pala. Try nga natin, sabihin niyo po, Amen. Ayun po, mga kambing. Okay? Hindi po lahat ng nasa church. Kaya nga po, mamili na po tayo, maging tupa o magmistulang kambing. In these last hours, let's serve Christ by serving people. Therefore, we need to understand that serving is expected of us by God. Inaasahan po ng Panginoon yan. Why? Dahil gusto niya marami ang maligtas. Sabi po ng Panginoon, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me. Kaya nga, we need to serve others, not to be served. Kailangan po tayong maglingkod. Kailangan po nating mag-win ng tao by serving. Hallelujah. Meron pong kwento, no? Ito po nangyari sa Amerika. Nabuntis po yung prostitute. At itong prostitute na to, actually addict po siya. Habang nagbubuntis po siya, nagtitake pa rin po ng drugs. So lumabas po yung anak niya, may cerebral palsy. Merong hindi po nakakakilos, hindi nakakagalaw yung bata. So hindi pwedeng iwanan yung bata kahit isang oras lang. Kailangan may nagbabantay. So yung nanay na to, walang magawa, kahit bibigyan siya ng tulong ng gobyerno ng pera, hindi naman siya makabili. Meron po siyang Kristiyanong kapitbahay, nalaman niya yung sitwasyon. Sabi niya, okay, pag-uwi ko every day, pag-uwi ko sa trabaho, bibigyan kita ng 3 oras. Aalagaan ko yung anak mo, babantayan ko yung anak mo for 3 hours. Gawin mo yung gusto mong gawin. So doon po siya namimili, doon po siya naglilinis, doon po siya naliligo, doon siya naglalabas sa 3 hours na bibigay na walang bayad nung kapitbahay niya para bantayan lang yung anak niya. Mga 6 months na ginagawa ng kapitbahay, bumasyal ngayon sa bar yung babae. Kwento yung nangyari kung bakit siya nakakaalis ng bahay. Sabi ng mga kasama dyan sa bar, naku, hihikayatin ka lang yan at ma-convert ka na maging Christian din.
Sabi, wala namang ginagawa. Wala na nga sinishare yung tao eh. Ang naalala lang niya, yung alagaan yung anak ko, every day for 3 hours. Wala. Nagsimulang i-evaluate ng babaeng ito yung ginagawa ng babae. Until one day, sabi niya, nag-church ka ba? Sabi niya doon sa nagbabantay. Oo, may church ako. Sama mo naman ako. Gusto kong matulag sa'yo. Walang sinasabi yung babaeng ito, nagbabantay lang. Pero as this girl or this woman na nagbabantay sa kanyang anak, nag-invite doon sa prostitute na mag-church. Hallelujah. Kaya nga, in-expect po ng Panginoon, as we serve God, we should serve people as well. No? Sabi po ng Galatians 5:13, for you have been called to live in freedom. Alam niyo po yung called, hindi lang po yan basta tinawag. No? Kapag tatawagin ka ng Panginoon upang ikaw ay i-born again, para magkaroon ng magandang ugnayan sa Diyos because we are His friends, tatawagin ka niya using your name. Hindi ka tatawagin ng Panginoon, hoy. Ibig sabihin nun, pag tinawag ka ng Panginoon, meron ka ugnayan na maganda sa ating Panginoon at ina-acknowledge ito ng Panginoon. Kaya nga, I have been called to live in freedom, my brothers and sisters. But don't use your freedom to satisfy your sinful nature. No, huwag mo sasabihin, may 1 John 1:9 naman. Bago ako matulog, magko-confess na lang ako. Paggising mo, gawa ka na ulit. No, hindi po yan. Wala kang magandang ugnayan sa ating Panginoon kapag ganon ang iniisip mo. Hallelujah. Then instead, use your freedom to serve one another in love. Kaya nga po tayo nagkaroon ng freedom. Actually, this freedom to enjoy the presence of God. At dahil na-enjoy mo yung relationship mo sa ating Panginoon, nagtatrans din yan, nakikita din ng iba yan. No, alam mo, pagbaba po natin dito sa church, kapag po kayo bumabang nakasimangot, yung mga nakakita sa inyong lumalabas dito sa church, di na papasok sa church. Nakasimangot kayo eh. Pero kung bumababa kayo nakangiti, binabati nyo pa yung nakakasalubong nga, God bless you. Dahil punong-puno ka ng pag-ibig. Alam mo, kapag ikaw ay punong-puno ng pag-ibig, lahat ng mga bagay, kahit imposible, pwede mong gawin. Kahit mag-effort ka, kahit magsakripisyo ka, kaya mong gawin. Kaya nga po, it's an effort na sabihin sa mga nakakasalubong, God bless you. Meron pa dito na nagpaabot ng bayad sa jeep. Nung inabot, wala man lang sinabi. Sasabihin lang, pag-ibot, bayad ko. Sana po kapag kinuha yung bayad nyo, sasabihin nyo, thank you, God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga, it's actually a power na binibigay sa atin ng Panginoon, that this freedom to serve others as well. Kasi hindi po natin kayang ipaglingkuran yung kapitbahay natin, yung mga kasama natin, lalo-lalo sa trabaho natin. Hindi natin kayang paglingkuran yan without the empowerment of God. Kung hindi natin naiintindihan ang magandang ugnayan natin sa ating Panginoon, at ikaw at ng Panginoon, hindi ka maglilingkod sa iba. Sino dito yung na-born again dahil nag-evangelize sa kanya si Lord? Meron ba dito? O sino yung na-born again na merong nag-share sa iyo na tao patungkol sa pag-ibig ng Diyos? Sumigaw ng hallelujah. Hallelujah. Tapos ngayon tatamad-tamad ka? Tapos ngayon wala kang gagawin. You will not serve others. Tapos ngayon sasabihin mo, di, punta lang din ng taong mag-share ka na ako. Yung iba, okay lang din po din ganito eh. Yung iba sasama sa church. Okay lang po yan. Pero what I am telling you, matuto din po tayo magpahayag ng pag-ibig ng Diyos sa buhay natin sa iba. Hallelujah. Sabi po ng 1 Corinthians 9:19, even though I am free man, with no master, I have become a slave to all people to bring many to Christ. This is Paul speaking. Sino si Paul? Siya lang naman yung nagsulat ng mga epistles sa Bible. Siya lang naman yung
nagpabuhay ng patay. Siya lang naman yung nagplant ng maraming churches sa Europe, sa Mediterranean area. Hallelujah. Pero sabi niya, I am a free man with no master, but I have become a slave to all people to bring many to Christ. Hallelujah. Ibig sabihin, he's still serving. Hindi niya sinabing, apostle ako, ha? Ba't ako maglalakad ng malayo? Imagine, yung mga panahon na yon, lakaran. Kung hindi barko o bangka ang sasakyan nila, o donkey, kung walang donkey, madalas lakaran. Pero ita mo, 5 minutes kang maglakad, mo na buri. Calvary Temple? Maglakad tamo kapali. Atutan niya mo. Kalwal mo kayong jeep, katipa mo kayong jeep, api na. Malisangan kayong bale. Kenta namong Calvary, makatudtud pa, aircon kasi. Hallelujah. No? Sabi rin na 2 Corinthians 4:5, you see, we don't go around preaching about ourselves. No, si Pablo din nagsasabi dito, hindi namin pinapahayag kung sino kami. Okay? We preach that Jesus Christ is Lord and we ourselves are your servants for Jesus' sake. So tayo po yung naglilingkod not because we want to be acknowledged. We are serving, we are sharing Christ for Christ. No, ma-identify, mahayag, makita, marinig ang mabuting balita sa pamagitan natin. Hallelujah. Sabi nga na Romans 10:14-15, how then can they call on the one they have not believed in? How can they believe in the one whom they have not heard? How can they hear without someone preaching to them? Kung walang gagamitin ng Panginoon, paano? Hallelujah. Tama Pilipino, mahilig tamo kitang kasabihan na utang na loob. Hallelujah. Anong English ng utang na loob? Debt inside. Okay, ano po yung, di ba, ginagamit po natin yan, alayang utang na loob. O bilang utang na loob, gawan kayo yan. Alam niyo po, kung nagpapasalamat po kayo, ngayon naglilingkod sa ating Panginoon, kayo po ay anak ng Diyos, kayo po ay may maganda ugnayan sa ating Panginoon right now. Kung yan ay tinatanim yung utang na loob, gawin nyo rin po sa iba yan. Alam niyo po, nung ako ay nagbarko, meron po ako nakilala na chief engineer dito sa Menepo. Yung kumpanya po niya, yun yung matagal kong kumpanya, naging kumpanyang matagal, yung NYK, Nippon Yusan Kaisha. Siya po yung pinakamalaking fleet sa Japan. Ang dami po niyang barko. At hindi po basta-basta pumapasok dyan, dapat gwapo ka. Ay, hindi. Dapat maganda yung record mo, yung track record mo, yung experience mo, dapat maganda. Nakakadalawang barko pa lang ako. Okay? May nakilala po ako, sabi ko, baka mayroon kayong opening bilang radio officer sa kumpanya. Sabi niya, punta ka, kasi pupunta rin ako sa kumpanya, sabay tayo, papakilala kita sa shipping manager. So, pinakilala po ako. Tapos, tinanggap po ako, kahit 2 lang na taon ako may experience sa barko, tinanggap ako, tinrain ako, no, dahil doon na nagsisimula yung satellite communication. So, tinrain po ako doon. Tapos, nung pasakay po ako, binalikan ko po siya. Sabi ko, ito na po, pasakay na po ako. Salamat po, marami pong salamat sa ginawa niyo. Okay? Pero sabi ko, paano po ako makakabawi sa inyo? Alam niyo itong word niya, hindi Kristiyano to. Magtrabaho ka lang ng mabuti, bayad ka na sa akin. Hallelujah. Dahil doon sa ginawa niya, I was the youngest officer ng NYK during that time. Sabi niya, magtrabaho ka lang mabuti. Ngayon, kung tinatanaw mong utang na loob doon sa tao na ikaw ay may magandang ugnayan ngayon sa Diyos, mamuhay ka lang ng mabuti. Hallelujah. Sabi rin ng Ephesians 6:7, serve wholeheartedly, buong puso, as if you were serving the Lord, not people. Hallelujah. Hindi tayo nagsiserve. No, sa Diyos tayo naglilingkod. Kapag tayo gumagawa dito na kabutihan, ang Diyos ang pinaglilingkodan natin, hindi ang tao. Kasi ang tao mawawala yan, pero ang Diyos forever nating makakasama sa langit.
Meron din po ako naranasan nung ako po ay isang taon na po sa coastal station. Okay? Dahil po kailangan ka merong 1-year coastal station experience bago ka lisensya. At dahil bumabiyahe po ako ng Manila at after 3 months nagkaroon ng dorm sa Manila. So kinausap ko po yung may-ari ng kumpanya ng station kung pwedeng Monday till Saturday na yung apprentice day ko. Kasi ang apprentice day ko lang po Tuesday, Thursday, and Saturday. 2 o'clock hanggang gabi. Kinausap ko siya, pumayag siya. Dahil nakakaibigan ko po yung may-ari ng kumpanya, babae po siya. Kasing edad ko lang. Hindi siya mas maganda misis ko kasi nanonood misis ko eh. Alam nyo, tinake ko yung opportunity na maging mabuting katiwala doon. Meron kaming 3 channels, yung 8 MHz, 12 MHz, and 16 MHz. Kung hindi kayo po nagra-radyo, hindi nyo po alam yan. Ang pinaka-busy po yung 12 MHz. Okay? Ang kulelat sa communication, yung 16 MHz. Ako po, hindi po ako nangahas na nandun lang po ako, nakikinig, nag-aaral, nagpapadalubhasa sa Morse code. Alam mo yung Morse code? Okay? Naghihintay po ako ng opportunity lang pag sinabing, upuan mo muna. Okay? Madalas pinauupo po ako sa 16 MHz. Nakukunti ang tawag. Alam niyo po kaya hindi basta-basta pinapahiram yung radyong yon. Kada tawag po kasi per word during that time, 1991. Okay? Per word, 20 pesos ang charge. Okay, ganun po kayaman yung coastal station na pagtrabahuan ko. Actually, that radio station, Delta Zulu Juliet, is the #1 coastal station in the Philippines. Nakapasok po ako doon because of the grace of God. Until yung operator po ng 12 MHz, dahil nakita po nila yung kasi-kasigan ko kahit po walang masyadong tawag doon sa 16, pinapahawak ang 12 MHz sa akin. Hallelujah. Why? Hindi dahil sinasabi kong marunong ako. Kundi pinakita ko na I am a good steward. Doon sa binigay sa aking word nung may-ari, anak ng may-ari ng kumpanya, na hindi ko sisirain yung tiwalang yan because Kristiyano na po ako during that time. Hallelujah. Kaya nga po yung best interest po natin, si Lord. Hindi po ang sarili natin. Sabi rin ng 1 Corinthians 10:31, whatever you eat, or whether you eat or drink, whatever you do, do it all for the glory of God. Do it all. All. Okay? Kaya nga, God expects us to serve by helping others to glorify Him. Now, sabi rin ng Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before men. This light is not your light. This light is the new life na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, that they may see your good deeds as we serve them and glorify your Father in heaven. Hallelujah. No, kaya nga po marami po ang mahihikayat na maglingkod din sa ating Panginoon. Sabi po ng Proverbs 14:31, ito po, sana po magmarka po sa atin do. Those who oppress the poor. Yung mga inuinsulto daw, o pag-insulto daw sa Diyos kapag ino-oppress, inaalipin natin yung mga mabababa. But helping the poor honors Him. Amen? Pangalawa, in this last hour, let's serve Christ by serving people. Therefore, we need to understand that serving is a result of grace. Pinagkatiwalaan po tayo ng biyaya ng Panginoon. Kaya nga po, magkaroon po ng magandang bunga yan. Habang tayo sumusunod sa ating Panginoon, habang tayo nagsusurrender ng buhay sa ating Panginoon, may magandang dinudulot po yan. Sabi po ng Titus 2:11-14, for the grace of God has appeared. So, naging visible. Kasi nakita po nila ang ating Panginoon dito sa lupa. No? Nagpakita na po. Yung invisible, naging visible na. That offers salvation, kanino? Okay, to all people. Okay, walang exemption dyan.
Lahat. Kaya tanungin mo yung katabi mo kung tao yan. Kasama siya. Okay. Eto, because of God's grace, it teaches us to say no. Okay? Sa mga anong bagay? To ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Meaning the grace of God will help us to reject ungodly lives. Ibig sabihin, yung grace ng Panginoon, yung biyaya ng Panginoon, yung kaligtasan na meron tayo, tuturuan tayo mamuhay ayon sa nais ng Panginoon. Tutulungan din tayong mga tumanggap ng grace ng Panginoon na sumunod sa Kanya. Hindi natin alam kung paano sumunod sa ating Panginoon, but because of His grace, meaning grace will empower us to live righteously. Hallelujah. The grace of God. Alam niyo po yung grace ng Panginoon, hindi natin deserve yan. Pero ibinigay ng Diyos sa atin. Kung tayo po yung recipient ng grace ng Panginoon, maging good steward po tayo. Pagkakataon na po, binigyan na po tayo ng access ng Panginoon to approach the throne of grace. Kasalanan na po natin kung hindi pa natin na-enjoy ang presensya ng Diyos sa buhay po natin. Kasalanan na po natin kung hindi pa rin po tayo nag-serve, naglilingkod, nagpupuri sa Diyos ng buong puso. Pero sa bawat minuto at segundo na binibigay sa atin ng Panginoon, tinuturuan po tayo ng biyaya ng Panginoon upang mamuhay ng may kabanalan. Hallelujah. Kaya nga yung word na perfect, naalala nyo? To remind yourself that we have this relationship. We are God's friend. Kapag po tayo'y kaibigan ng Diyos, tayo po'y sumusunod ayon sa nais niya. Meron po ba dito na best friend kayo, pero pag niyaya mo siya papunta ng SM, gusto niya Marky? At kapag nagyaya ka naman papunta ng Marky, gusto niya SM naman? Meron ba dito na sasabihin niya, tatawagin kita alas 10 ng gabi, okay lang sa'yo? Wag, alas 9. Meron ba dito kain tayo ng McDo, BK. Yung wala kang tatamaan. But I believe if you have this good relationship, you will obey God. Hallelujah. Parang yung isang, ito po nangyari po sa Colombia, no? As he served the Lord and doing righteously, may pastor po na pinakyat ng Panginoon sa bundok ng Colombia. Sabi ng Panginoon sa kanya, very, very strong po yung word. Mag-preach ka doon sa mga loggers sa taas ng bundok. So naghanda po siya, umakyat ng bundok. Pagdating niya po sa bundok, yun daw po pala yung araw na bababa yung mga workers kasi tapos na po yung trabaho nila. Pero sabi pa rin ng Panginoon, mag-preach ka dyan. Lord, walang tao. Mag-preach ka dyan. So nag-preach po siya doon sa walang laman na nakainan nila. Dahil po yung medyo malaki-laking lugar. So nag-preach po siya. Yung preaching niya, yung pinreach niya po, yung word, yung sermon niya faithfully. Hindi niya shortcut. Hindi niya basahin yung John 3:16. O alam mo na, tayo manalangin tayo, o tapos na. Wala pong ganon. Pinreach niya po yung word na hinanda niya faithfully. Hindi niya, sa maraming taon, tinatanong niya, ano yung saysay na nag-preach ka na wala namang tao? Until nagkaroon po siya ng convention sa UK. Habang naglalakad siya doon sa street, meron pong sumalubong sa kanya, nakangiti, yumakap sa kanya. Sabi niya, ikaw nga, sabi niya, maraming salamat sa buhay mo. Hindi ko maintindihan. Hindi kita kilala, pero kilala kita. You remember na one time, nangaral ka doon sa bundok ng Colombia, na walang tao, kasi yung time na pauwi na kami dahil tapos na trabaho namin. Pero you kept on preaching the Word of God. Nandun ako, binalikan ko yung flyers ko na iwan ko. Doon sa maliit na butas, kitang-kita kita nangaral. And I was actually listening to your preaching, to your sermon, habang nakasilip ako doon sa maliit na butas. Yung time na yon, magmula sa time na yon, sabi niya, hindi na ako nagkasya, hindi na ako mapakali, kundi basahin ang salita ng Diyos. Ngayon, sabi niya, isa na akong missionary
na nasa convention ngayon. Hallelujah! Just we learn to serve God with all our heart. Amen. Kaya nga po sabi ng Titus 2:11, no, tuloy natin, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory and great of our Savior Jesus Christ, who He gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself a people that are His very own, eager to do what is good. Alam niyo po yung eager to do what is good? Ito po yung sinasabi niya, in this present age. Yung sa verse 12, okay? In this present age. Yun po yung doing what is good. Doing what God pleases in our lives. Sabi rin po ng Philippians 2:12, dear friends, you always followed my instructions when I was with you. And now that I am away, wala si Pablo dito sa mga taga-Pilipay, it is even more important, work hard. Pag sinabing work hard, you have to push yourself. Tulungan mo yung sarili mo to show the result of your salvation, obeying God with deep reverence and fear. Hallelujah! No, tulungan po natin, gawin po natin, i-maximize po natin yung strength natin para po tayo maglingkod at makita na tayo po ay may kaligtasan na nanggagaling sa ating Panginoon. Sabi po ng 13, for God is working in you. As you push yourself, i-empower ka ng Panginoon. Sa anong bagay? Giving you the desire and power to do what pleases Him. I-push mo kasi po, to please God, hindi po ganon ka-automatic sa buhay po natin. We need to push ourselves. We need to discipline ourselves. Kaya po sabi ng Panginoon, work hard. Itulak mo yung sarili mo. Alam niyo po yung pagbabasa ng salita ng Panginoon sa buhay po natin, every day. Makita mo yung Bible, wala man lang drawing, di katulad ng mga comics na mag-enjoy ka muna sa panonoorin mo yung drawing. Pero yan, puro salita. 2 columns pa. Alam niyo bakit ginawang 2 columns yan? Para may compress, may pasok lahat. Kasi po kung 1 column yan, mas makapal yung Bible na yan, mas makapal, mas hindi mo babasahin, di ba? Di ba noon, nung nag-aaral tayo, kapag makapal yung libro, tinatamad na tayo, pero pag manipis, kaya nating tapusin. Di ba noon, nagbabasa tayo ng pocketbook, ang hinahanap lang natin pocketbook, yung maninipis? Kapag makapal, medyo iniiwasan natin. No, maganda to, basahin mo. Tapos titingnan mo, kapal, okay lang, wala akong oras. Hallelujah. Pero kapag tinulak mo yung sarili mong magbasa ng salita ng Diyos, it empowers you to desire to please God. Hallelujah. Because His word is powerful. Sabi rin ng 2 Corinthians 6:1, as God's co-workers, we urge you not to receive God's grace in vain. Pag sinabing in vain, walang laman, walang kwenta, walang kabuluhan. So meaning, yung ginawa ng Panginoon sa krus, may dahilan po yan. May dahilan din kapatid, kaya ka nandirito ngayong umagang ito. Kaya nga, wag mong hayaan na mawala, maging baliwala, o mawalang kwenta yung pag-a-attend mo ngayong umagang ito. Huwag kang aalis sa church na to na umattend ng 7 to 9 service na wala kang nakuha dahil ang iniisip mo lang kung paano ka mag-display. Sana habang ikay nakikinig, naisin mo kung paano mo paglilingkuran ang Diyos sa buhay mo in this very last hour. Hallelujah. Sabi na 1 Corinthians 15:10, but by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was within me. O that was with me. Ito po si Paul po nagsasabi diyan. Although ang dami po niya na-accomplish, ang dami po niyang lugar, ang dami niyang churches na naitayo. Pero hindi niya po niya sinabi na dahil sa aking kalakasan, ang pinapahayag niya po dahil sa biyaya ng Diyos. Hallelujah. Because yung mga paglilingkod natin sa Diyos, opportunity po sila para maranasan natin ang biyaya pa ng Diyos sa buhay po natin. Hallelujah. Hallelujah. So, ang grace po
ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan to be transformed. Sabi po, it is impossible not to be transformed and serve God if we truly receive His grace by faith. Dahil po yung grace na to ang tutulong po sa atin para tayo magbago. So in this last hour, let's serve Christ by serving people. Therefore, we need to understand that serving is a proof of faith. Hallelujah. Katibayan sila. Kung tayo po'y naglilingkod, tayo po'y nagpapagamit sa ating Panginoon, katibayan na po yan na tayo po'y may pananampalataya sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sana po meron po tayong power ngayon to say, yes, Lord. Yes, Lord. No, hindi po yung kinukote mo yung kay Isaiah, whom shall I send? Sabi ng Panginoon. No, sabi po ni Isaiah, sana hindi ikaw ito. Here I am, Lord. Send him. Si Isaiah, send me. Hallelujah. Why? Alam niyo po kung gaano kaganda yung sabihin mo, Lord, use me. Send me. Take note, Jesus is the King of Kings. He is the Lord of Lords. He is our God who is in heaven. Tapos sasabihin niya, sige, humayo ka, gamitin mo yung grace na meron ka ngayon, yung salvation na meron ka ngayon, gamitin mo yung kalakasan mo para mahiyag ang pag-ibig mo sa buhay ko, sa buhay ng iba. Hindi ba yan, it's a privilege, no, magandang opportunity para paglingkuran ng Panginoon para maipakita mo na meron kang pananampalataya sa Kanya. Alam niyo yung word na faith is to trust and obey. Yung faith na pinag-uusapan natin is as we trust and obey God. Kaya nga wala kang faith if you do not obey. Kaya kapag hindi ka nakikinig na mag-share ka, gamitin mo yung talento mo, no? Kapag ini-ignore mo yan, meaning you are rebelling against God. Nagre-rebelde ka sa Kanya. Sabi po ng Ephesians 2:8, for this by grace you have been saved through faith. It is not from yourself, it is the gift of God. Kaya ka naligtas, kaya nga po tayo ligtas right now, nang dahil sa pananampalataya din na binigay sa atin ng Panginoon at dahil sa biyaya ng Panginoon. Not by works so that no one can boast. Hindi po ito pagandahan ng gawa. Hallelujah. Hindi po yung mga mabubuting bagay na ginagawa natin. Kaya po tayo nakakagawa ng mabuti because Jesus is alive in our life. Because only Jesus is good. Amen? Kaya nga po nakakagawa po tayo ng mabuti dahil po present po ang Diyos sa buhay po natin. For we are God's handiwork. Pag sinabing handiwork, yan po ay kinreate tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang kamay na may layunin. Hindi ka lang basta kinreate ng Panginoon. Meron ba ditong inventor na hindi niya alam kung para saan yung inimbento niya? Hallelujah! Meron ba dito na basta gumawa, hindi niya alam kung anong ginagawa niya? Hindi. Kaya nga ka gumawa dahil alam mo kung anong dahilan, ano yung layunin, bakit ginawa mo yung bagay na yon. And this is the same thing with us. Ginawa tayo ng Panginoon at may layunin ang Diyos sa buhay po natin. Hallelujah! Bakit ang sama ng tingin niyo sa akin? Hallelujah. Created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Hinanda na yung daan, yung pupuntahan natin, hinanda na ng Panginoon. Beforehand pa. Sa atin na lang ang decision kung tayo susunod sa ating Panginoon o hindi. Pero sa ating pagsunod, nandun ang biyaya. Hindi tayo kikilos ng sarili nating kalakasan. Nandun ang biyaya, nandun ang patnubay, nandyan ang Santong Espiritu para tulungan tayo na magawa po natin mga bagay na kinalulugdan ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya nga balikan po natin ang Matthew 25. Ito po yung sinabi niya sa mga tupa na nasa kanyang kanan. Sabi niya, for I was hungry, no, binigyan niyo ako ng makakain, ako ay nauhaw, binigyan niyo ako ng tubig na maiinom. Ako ay stranger, walang matirhan, pero pinapasok niyo ako sa bahay. Wala akong damit, pero binigyan niyo ako ng damit. Ako ay may sakit. Binisita niyo ako. Nasa prison ako, no? Nag-visit kayo sa akin. Then the righteous will answer. Okay?
Sabi nila sa verse 37, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? Pero sabi ng Panginoon in verse 40, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me. Ginawa mo to sa akin. Yes, unknowingly. Hindi yung ang Diyos ang pinaglilingkuran natin as we serve people, pero ang katotoo, as we serve people, we are also serving God. Kasi gusto ng Panginoon na marami ang maligtas sa kanyang pagdating. Kaya nga gagamitin po yung buhay po natin para paglingkuran sila, mahayag ang salita ng Diyos, paghandaan, at meron, lahat po ng paglilingkod, lahat ng ginagawa nating trabaho dito sa buhay natin. Kapag po tayo papasok sa trabaho, naghahanda po tayo, di po ba? Pinaghahandaan natin yan. Pinag-iisipan natin. So, ganun din kapag tayo'y mag-share at paggagamit sa ating Panginoon, pag-iisipan natin, paghahandaan natin ang mga araw ng paglilingkod natin sa Diyos. Hallelujah. Dahil po yung lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa mga nangangailangan, ebidensya po yan ng tunay na pananampalataya. Dahil kung wala ng bunga o walang bunga ng maganda ang paglilingkod natin sa ating Panginoon, yan daw po ay patay na pananampalataya. Basahin po natin sa James. What good it is, no? Take note, what good it is, or is it? My brothers and sisters, if anyone claims to have faith but has no deeds, can such faith save them? Yung bang sinasabi nilang may pananampalataya, nagliligtas, talaga ba talagang silang ligtas? Okay? Suppose a brother or sister without clothes and daily food, if one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? Okay? The same word ng 14. What good is it? Tapos inulit po sa verse 16. What good is it? Why? Kasi po sabi ng Matthew 25:40, whatever you did for one of the least of my brothers and sisters, you are doing it for Jesus. Hallelujah. Kaya nga po kung pag wala po tayong ginagawa, hindi po natin na ipapakita ang kabutihan ng Diyos sa buhay po natin, kawalan po yan ng pananampalataya sa Diyos. Sabi po ng James 17, no? Sabi po niya, ito po yung word, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is walang buhay. Ngayon, tanong, kaya kang iligtas ng faith na meron ka na walang buhay? Wala ngang buhay. Hallelujah. Dahil yung faith brings results. If we have faith, may mga resulta ang ating paglilingkod. Hallelujah. Amen? So what happens to those who don't serve God and ignore the needy? Ano daw mangyayari? Okay, tuloy natin sa Matthew 25:41. Sabi ng Panginoon, depart from me, for you are cursed into the eternal fire prepared for the devils and his angels. So yung talagang impyerno, nakalaan lang po yan sa demonyo, sa kanyang mga, kay Satan at sa kanyang mga demons. Okay? Pero ito, kapag wala tayong ginagawa, sa ating pananampalataya, maging dun sa inaasahan ng Panginoon na nagbubunga tayo to show kung ano yung magandang ugnayan natin sa ating Panginoon because we are God's friends. Sabi ng Panginoon in verse 45, I tell you, whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me. Wala kang ginawa. No, sabi nga ni Pastor Manny kagabi, wag mong iasa, wag mo sabihin sa kapwa mo na ligtas ka kasi wala ka namang ginawang masama. Pero ang tanong, anong ginawa mong mabuti? Eh baka wala ka rin ginawang mabuti. Ang sinasabi mo, wala kang ginawang masama, pero wala ka namang ginawang mabuti. Hallelujah. Kaya nga sabi ng Panginoon sa verse 46, then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life.
Hallelujah. Dahil tayo pong mga anak ng Diyos, ay nasa ng Diyos na gumawa ng mabuti upang marami ang makakilala sa ating Panginoon. Kaya nga po may mandate tayo eh. Go and make disciples into all nations. Hallelujah. Kaya nga po yung buhay po natin, sana po inviting din sa iba. Nasabihin ng iba, sama ako sa church nyo. Dahil nakikita ko si Kristo sa buhay mo. Hallelujah. So Christians who claim to have faith but have no deeds will also go to hell. Yes, faith only will save us. But faith in Jesus, no, ulitin ko, faith alone saves us. But this faith must not be alone. It must be accompanied by action. Kaya po tayo buhay pa ngayon. Yes, kailangan lang yung faith to be saved. Pero yung faith na yan must be active and living para mapatunayan po natin na tayo po'y ligtas. It's not a dead faith, meaning it's alive and it's active faith. Hallelujah. Hindi po patay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Siya po'y buhay. Amen? Sabi po ng James 4:17, if anyone then knows the good they ought to do and does not do it, it is sin for them. So, nagkakasala po tayo. Why? Kasi po, pag sinabi ng Panginoon, humayo ka. Bumisita ka para mahayag ang salita ng Diyos. Tayuan mo yung salita ng Diyos. Magipag-compromise. Kapag ginawa mo yan, you are obeying God. You are God's friend. Amen? Meron kang ugnayan sa ating Panginoon. Pero kung ayaw mo, Lord, kaya namang Sabado ka rin kung mag-confess na. You are rebelling against God. At yung mga rebelde sa ating Panginoon, hindi yan pupunta ng langit. Amen. Kakaintindihan po ba tayo dito? Kaya nga, we need to listen to the very word of God. And even to the voice of God. Hallelujah. Ngayon, prove your faith in doing good works. Yes, kailangan natin pakita yung mga good works na yan. By helping others, you are serving the Lord Jesus Christ. Eto po, baka sabihin nyo, nagigilty po kayo, anong gagawin kong mabuti? Yes, yung buhay po natin kailangan maging ilaw po yan sa sanlibutan para makita po nila tunay na Diyos. Ngayon, meron pong isang avenue pa na pwede nating makasama na makagawa ng mabuti by helping the ministry of the Lord. Hallelujah. Pero hindi lang po yung pagtulong. Kailangan po yung buhay natin nagiging magandang halimbawa. Although may mga, baka sabihin nyo, punta tayo yung lahat ng first service na umaten ng 7 to 9, punta lahat tayo sa prison. Hindi po tayo papasukin lahat. Hallelujah. May mga pictures po tayo dyan na meron tayong ministry sa prison, sa San Fernando. At ngayon, binubuksan po ito sa 174. Kapag kayo'y nagbibigay sa mission, you are helping the ministry of the Lord. Nakakasama ka. Hallelujah. Sa mga feeding programs ng church, nakakasama ka. Sa pag-visit sa mga may sakit sa ONA, kapag nagbibigay ka sa misyon, nakakasama ka sa ministry ng Panginoon. You are doing the right thing. Hallelujah. Amen. Maraming pagkakataon na makatulong sa ministry ng Panginoon. Hallelujah. Pero nasa atin po yung decision. Kung sa ngayon, sinasabi mo, kailangan pa ng ma-equip pa, yes, pero financially, you can help the ministry of Jesus in this church. Amen. Hallelujah. Kaya nga, serve Christ by serving people. Serving is expected of us by God. Serving is a result of God's grace. Serving is a proof of faith. Sabi po ng Luke 17, 7 to 10. Tingnan niyo po, no? Ito po yung puso ng isang servant. When a servant comes in from plowing and taking care of sheep, does his master say, "Come in and eat with me"? Take note, matrabaho at pagod ang servant na to.
Okay? Nagbubungkal na siya ng lupa, inaalagaan pa niya yung mga tupa. Pag dumating ba yung kanyang amo, sasabihin niya, tara, kain tayo dahil ang dami mong trabaho, pagod na pagod ka. Sabi ng verse 8, no, hindi gagawin ng master yan. Ang sasabihin niya, prepare my meal, put on your apron, and serve me while I eat, then you can eat later. Eat later. Wow, itong servant na to, hindi lang siya nagbubungkal ng lupa, hindi lang siya nagpapakain ng tupa, hindi lang siya umaaten sa mga tupa. Naghahanda pa ng pagkain sa kanyang master. Nagreklamo ba siya? Sinabi niya, tama na, dami kong trabaho, daming ministry. Sasabihin pa ng Panginoon, kapag ikay ginamit ng Panginoon sa isa, sasabihin pa ng Panginoon, thank you, ginamit mo yung buhay mo. Wow, thank you, ang daming tao sa crusade. Sasabihin pa ng Panginoon, thank you. Ginamit mo yung talent mo, kumanta ka sa church, sumayaw ka sa church. Nag-church ka 7 to 9, thank you. Magpapasalamat ba ang Diyos sa buhay mo? No. Because we are just servants. At ang trabaho ng servants is to serve our master. Is to serve Him with all our talents, with all our strength. Does the master thank the servant for doing what he is told to do? Of course not. Of course not. We are just servants. Yes, matagal ka na sa ministry. Ihaharap mo ba yan sa ating Panginoon? Sasabihin mo, Lord, kalambat ko na ministry ini. 20 years, 40 years now, kaya position na ini. Kapatid, praise God kung faithful ka sa ministry mo. For about 20 to 40 years. Pero tinatanong ng Panginoon right now, are you still serving with all your heart? Kasi if we are serving God with all our heart, sasabihin natin, babasahin natin in verse 10, in the same way, when you obey me, you should say, we are unworthy servants who have simply done our duty. Huwag mong pagpapalaki yung tagal mo na sa ministry. Huwag mong pagmamalaki, ang dami mong nahikayat para tanggipin ng Panginoon. Tama na, tagal na, ang dami na, Lord. No, sasabihin mo, I am just unworthy servant. Ano pa, Lord? Lord, naghihintay pa rin ako ng mission kung ano ibibigay mo sa akin. While we are still waiting His second coming, we are God's servants. Sabi ng John 10:27, my sheep listen to my voice. I know them. Alam ng Panginoon kung paano tayo nakikinig. Kilala tayo ng Panginoon kung paano tayo sumusunod. My sheep listen to my voice. I know them. The word is I know them. Alam ng Panginoon kung meron kang magandang ugnayan sa umagang ito. Alam ng Panginoon kung bakit ka nandirito. Alam ng Panginoon kung anong dahilan mo at nandirito ka. And they follow me, says the Lord. Kaya yung paglilingkod natin, alam ng Panginoon niya. Lahat ng paglilingkod natin, alam ng Panginoon. Kaya ang tanong right now, sa umagang ito, can we say, Lord, use me for your glory? Equip me, Lord, and use me. Because true sheep will always trust and obey the Lord. Because true sheep of God will always trust and obey the Lord. Hallelujah! Hallelujah! It's a one step ahead ang gagawin natin today. Before we take our communion, sabihin mo sa ating Panginoon with all your heart, Lord, use me. Use me for your glory. Use my life as a channel of blessings. Use me, Lord, so that people will see how good and faithful you are in my life. Hallelujah. Shall we all stand?